Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Gamit ang angel number or affirmation. Mamaya pagkatapos nito, alamin natin kung ano ang dapat ng iwan na sitwasyon sa 2024. Alamin din natin yung solution, outcome, message ng person mo, at saka charms. God is about to open that door you have been praying for. Kaya hilingin mo yung tama at saka nararapat. 666, warning of negative thinking, need to refocus, return to purpose. Merong gumugulo sa isip mo o kaya meron kang kinakaharap na problema na kailangan mo munang i-relax yung sarili mo para makapag-focus ka ng tama. Ang reading na ito ay hanggang 2024 lang. Kaya, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 of Pentacles, 3 of Swords, the High Priestess. Ang pinapaiwan na sa'yo sa 2024 na sitwasyon ay yung mga kabiguan. Yung mga matinding pagtatalo at saka yung naging malalang misunderstanding. Yun kasi yung naging resulta ng pagtitiis mo sa mga taong mahirap pakisamahan. At saka kahit dito sa tatlong cards, itong the High Priestess, pinapaiwan na sa iyo yung situation na sa may pintuan ka nun para magsimula ng mas bago at saka positibo. At saka, yung taong naglinlang sa iyo, magsisikreto pa rin siya. Hindi ito dahil sa gusto kanyang saktan, kasi ito na yung natural niya. Na hindi niya maiwasan or hindi niya mapansin sa sarili niya. May time ka pa para mag-walk away sa ganitong mahirap na sitwasyon. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, maganda naman yung trabaho mo eh. Maganda rin yung samahan nyo sa trabaho, pero biglaan, hindi naging maganda yung takbo ng kumpanya or ng negosyo mo. Kaya ang ilan sa inyo nawalan ka ng trabaho, nagbabawas ng empleyado sa trabaho mo. Ang ilan naman sa inyo ay hindi mo na muna ipinagpatuloy yung kagustuhan mo na magnegosyo kasi sa ngayon, hindi mo to nakikitaan ng pag-asa. Pero soon, magsisimula ka muli sa karir mo or trabaho. Merong mas magandang career o negosyo na mas magbe-benefit ka. Para sa ilang single, may potential person na nagkakagusto sa iyo, pero hindi lang pala ikaw yung nagugustuhan niya. Ang ilan na nasa relationship, sinisikap nyo ng person mo na makasurvive ang relasyon pero nagkakasunod-sunod ang problems nyo. Knight of Pentacles, the Lovers, Page of Cups. Kung kanina situation, ito naman ay solution. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kino-question mo kung ipagpapatuloy mo pa ba yung connection mo sa person. At kahit na ganito yung person mo, marami siyang kahinaan or
nagkakaroon kayo ng misunderstanding or pagkakamali. Nagkakaroon siya ng pagkakamali sa iyo or ganun ka rin sa kanya. Ipagpapatuloy nyo pa rin ang relasyon. Pinagbibigyan mo pa rin yung person mo sa mga pagkukulang niya. At para naman sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na maganda yung magiging pasok ng financial sa iyo. Merong long-term na goal sa financial. Pero ang advice sa mga cards ay kailangan ng plano para hindi masayang yung paghihirap mo. Hindi mo kasi maiwasan na hindi bumili sa mga bagay na gusto mong bilhin, lalo na't maganda naman yung kita mo. Para sa ilang single, nasa punto ka na ng buhay mo na gusto mo na ng seryosohan na relasyon. Kaya lang yung natatagpuan mong person ay may pagka-immature pa. At ang nagugustuhan sa iyo ng potential person, yung physical mong itsura. Yun yung pinaka nagugustuhan sa iyo. Pero kapag seryosohan na relasyon, hindi na ito nangyayari. Para naman sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, pero nagkakaayos kayo ulit. Kasi yung person mo, mangangako siya na aayusin niya na at magiging responsable sa relasyon niyo. Magiging romantic siya sa iyo, o kaya magpo-propose na, or magkakaroon kayo ng baby. Ito yung message or feelings ng person mo. Itong person mo na ito, meron siyang personal na problema na kahit siya din mismo, hindi rin niya maresolbahan or hindi niya mapigil yung sarili niya na hindi gumawa ng mga hindi tama sa kapwa. Ito yung dapat maging purpose niya sa buhay niya. Yung matutong makiramdam. Kung nasaktan siya noon, dapat alam niya na yung feeling kung paano masaktan din ang iba. Kailangan niya muna talagang ayusin yung sarili niya at ituwid kung ano man yung pagkakamali, lalo na't andyan ka na makakaunawa sa kanya. Itong card naman na ito ang nagsasabi na kapag merong hadlang sa tinatahak mong landas, meron ka namang choices para sa mas mabuting daan. Kung ano man yung sitwasyon or trials na dumarating, ito dapat yung nagpapatatag sa iyo kaysa sa noon. Kasi yung person mo, pinanghihinaan siya na kailangan niyang magtiwala sa sarili. Na katulad noon na confident siya nung nagkakilala kayo. Mahirap man itong gawin pero hindi niya kailangan ma-pressure sa mga nangyayari sa relasyon nyo or sa pamilya hanggat magkasama kayo. Kung ikaw malakas ka, yung person mo pinanghihinaan ng loob kaya maling direksyon yung tinatahak niyo or maling behavior ang ginagawa niya. Kaya ang ilan, kahit nagkahiwalay na, nagkakaayos muli. Pasensya na guys, di ko na napakita sa inyo. Nawala na pala ng battery. Ito yung next cards. King of Pentacles, Page of Wands, at Nine of Swords in reverse. Ito yung outcome. At ang sinasabi rito na kapag mas winelcome mo yung positibo at iniwan yung mga negatibong nangyayari, mas magkakaroon ka ng pag-asa sa career, sa negosyo, or sa financial. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na nasasayang yung oras mo sa mga problema na masusolusyonan naman ngayon at saka later.
Kumbaga sa journey na tinatahak mo, sa daan, palabas ka na ng tunnel. Makikita mo na yung liwanag, yung kasagutan ng mga problema mo. Di ba yun na nga yung pinakita sa unang cards? Nasa may pintuan ka na kasi nakokontrol mo na yung emosyon mo at saka ang ilan sa inyo, ikaw na mismo yung gumagawa ng paraan para makahingi ng tulong na para masolusyonan yung problems mo or maalis yung worries. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, hindi naman malubaha yung sakit kaya mabilis lang din yung paggaling mo. At pagkatapos nito ay magiging maingat ka na sa kalusugan mo. Ang ilan naman nagkaroon ng stress, depression o kaya insomnia, unti-unti mo tong nalulunasan. Ang ilan sa inyo, ikaw na mismo yung lumalapit sa doktor para magpatingin. At para sa ilan, ang advice ng cards sa mga health issues ay may mga tao talaga na hindi akma sa iyo at huwag mong ipilit yung sarili mo. Mahanap mo rin yung taong akma sa iyo, friendship man ito or lover. Ito naman yung final card. Page of Pentacles. Itong card na ito ang nagsasabi na may mga good news na darating sa iyo. Kailangan ng patience at saka maging focus sa mga goal or plano mo sa buhay. Pangatlong card mo na ito para sa solution sa problems mo. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na ready ka na para makipagrelasyon, yung seryoso. Pero merong potential person na hindi na katulad dati na immature. Itong person na to ay mag-e-enjoy na kasama ka. At ang paalala ng cards para magtagal ang connection mo dito sa potential person na ito, lalo na kapag nagkaroon kayo ng relasyon, kailangan mong malaman kung ano yung nagpapasaya sa kanya at saka ayaw niya. Ang ilan naman na nasa relationship, nagsisikap yung person mo na maibigay yung pangangailangan ng pamilya at saka ng relasyon. Itong message ng person mo ay takot siya sa rejection, kahit sa love or sa kapwa niya. Takot din itong person mo na mawala yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya may mga maling desisyon siyang ginagawa kasi pagprotekta yun sa sarili niya. Para hindi na siya masaktan. At ang importante na magagawa mo or magagawa nyo ng person mo para mawala yung insecurities or worries ay communication. LDR man ang relasyon or magkasama man kayo. Marami rin pinapangarap itong person mo na magkakaroon ng katuparan dahil na rin sa pag-aksyon niya sa mga tamang desisyon na gagawin na niya. Yung time para sa sarili ay importante rin naman, pero kung ano man yung naiisip o gumugulo sa isip, kailangan itong sabihin sa person or sa family. Hindi nakakabuti yung sinasarili lang yung problems. May mga parte pa rin sa buhay natin na kahit na merong challenges, meron pa rin dapat ipagpasalamat, lalo na't merong family, ito yon na makakatulong, na magbibigay abundance, hindi lang sa wealth, kundi sa feeling. Itong card naman na ito ang nagsasabi na magkakaroon na ng clarity yung bawat sitwasyon na nangyayari sa iyo, katulad nitong card na ito, na magkakaroon na ng linaw ang lahat sa kung ano ba yung mga dapat mo nang i-let go, at kung ano yung mga dapat mong harapin.
kailangan talaga ng suporta ng person mo or maybe ikaw. Huwag i-push ang sarili na magkaroon agad ng healing kasi unti-unti yan nasa proseso. Hayaan mo lang yung feelings mo na siyang or kusa na mag-heal. At para sa ilan na nasa relationship, nakadalawang cards na sa cheating na issue, magkakaroon nito ng clarity, makukumpirma mo, at aayusin nyo ng person mo kung ano yung naging problema. Pisces, Leo, Sagittarius, Capricorn. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. I-add ko lang guys na lahat tayo nagkakaroon ng problema. Minsan nga mas matindi pa yung dinaranas ng iba. Pero huwag mawala ng pag-asa, magdasal. Sabihin yung problem kasi maraming makakatulong, maraming makakaunawa. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. P, G, S, A, M, I, X, B, H, R.